Sa gitna ng magulong labanan, apat na tao ang nakatayo sa sentro ng isang delikado, ngunit balansing sitwasyon, si Jiang Yi, Phoenix Yuanren, Jinguji Seiichiro, at Takuchi Mayumi. Sa puso ng labanang ito ay si Mayumi mismo. Dahil sa kanyang mga espesyal na kakayahan, hindi siya makakatakas sa labanan, at hindi rin siya pwedeng magtago sa likod ng mga pader. Ang mga atake ni Jiang Yi gamit ang sniper ay kayang tumagos sa lahat, mga tangke, bundok, pader. Walang makakapagtanggol sa kanya. Ang tanging depensa laban kay Jiang Yi ay ang supernatural na lakas, kaya't walang ibang magagawa si Jinguji Seiichiro kundi manatili sa tabi ni Mayumi at tiyaking hindi siya maaabot ng anumang nakamamatay na atake. Samantala, si Dagong Yanjin at Baili Changqing ay naghiwalay mula sa pangunahing labanan at pinili ang makipaglaban ng mag-isa. Ayaw nilang may istorbo. Inactivate ni Dagong Yanjin ang kanyang kapangyarihan, at ang katawan niya ay tumaas ng higit 3 metro. Ngayon, parang isang dambuhalang tigre siya, ang malalaking kalamnan ay kumikilos na puno ng lakas. Kahit na matangkad si Baili Changqing, para siyang maliit sa harap ng ganitong halimaw na mandirigma. Ikaw si Baili Changqing, tama? Ngumiti si Dagong Yanjin. Narinig ko na isa ka sa pinakamalakas na mandirigma sa Jiangnan. Dumilim ang mata ni Baili Changqing. Alam mo pa ang tungkol sa akin? Nangangahulugan lang ito na may espy kayo sa loob ng Blizzard City. Sigurado na siya, may nagtangkang mag-leak ng impormasyon tungkol sa kanya at sa God Team sa mga kalaban nila. Tumawa si Dagong Yanjin. Gusto mong malaman? Kung gusto mo, labanan mo muna ako at manalo. Ini-extend niya ang malaking kaliwang kamay patungo kay Baili Changqing. Nirerespeto ko lang ang mga mandirigmang mas malakas kaysa sa akin. Kung matatalo mo ako, sasabihin ko sa'yo lahat. Pero bago yun, tingnan muna natin kung sapat ang lakas mo. Iba ako sa'yo, matigas na sabi ni Baili Changqing. Ako ay isang sundalo. Ang sundalo ay sumusunod sa mga utos. Tumaas ang tinig niya, matatag. Ang misyon ko ay protektahan ang aking bayan kahit anong mangyari. Kaya, kailangan mong mamatay dito. Habang sinasabi ito, kumuha siya ng tablet mula sa bulsa at nilunok ito. Kailangan kong manalo sa laban na ito. Pagpasok ng compound number 5 sa kanyang katawan, sumabog mula sa kanyang loob ang isang nakakatakot na lakas, parang usok na enerhiya na lumalabas mula sa balat niya, umiikot na parang apoy. Ang gamot na ito ay sobrang lakas na kahit ang mga pinakamataas na kapitan ay hindi magtatangkang gamitin ito ng basta-basta. Ngayon, naintindihan na ni Baili Changqing kung anong nangyayari. Hindi pala nakakatakot ang kamatayan, tahimik niyang sinabi. Ang bigla niyang pagbabago ng ugali ay nagpatigil kay Dagong Yanjin, napansin niyang nanlaki ang mata niya sa takot. Isang nakamamatay na pakiramdam ang dumaloy sa kanya. At sa mga sumunod na sandali, bago pa makagalaw si Dagong Yanjin, bigla na lang sumulpot si Baili Changqing sa harap niya. Isang malakas na sipa sa mukha ni Dagong Yanjin ang nagpalipad sa mga ngipin niya at itinapon siya sa ere parang sirang saranggola. Ang malaking katawan niya ay bumangga at bumaluktot bago ito huminto. Hindi ito patas. Gumagamit ka ng droga, galit na sigaw ni Dagong Yanjin. Malupit ang tinig ni Baili Changqing. Ako ay isang sundalo, sabi niya. Ang mga sundalo ay hindi mag-iisip ng karangalan sa labanan. Ang mahalaga ay manalo. Sa isang laban para sa kaligtasan, kung ako ang mabubuhay at ikaw ang mamatay, huwag mong kalimutan, ayos na yon. Bago pa makagalaw si Dagong Yanjin, isa na namang atake ang tumama. Masyadong mabilis at malakas si Baili Changqing. Si Dagong Yanjin ay hindi na makabalik, punong-puno ng sugat at hindi na kayang lumaban. Ang nakakainsulto niyang boses ay umaabot sa pandinig ni Dagong Yanjin. Ito lang ba ang kaya mo? Kung wala ang manghuhula ninyo, wala ka na. Naisip ni Dagong Yanjin, gumagamit siya ng droga. Ibig sabihin, mawawala ang lakas niya maya-maya. Kung makakapagtimpi ako, mananalo ako. Dahil dito, nagbago siya ng taktika. Imbes na lumaban, tumakbo siya. Sa unang pagkakataon sa laban, naramdaman niya ang takot. At kapag natakot ka na, kahit anong pilit mong itago ito, talo ka na. Tumatakas ka. Akala mo ba makakatakas ka? Ang katawan ni Baili Changqing ay bumangon ng apoy na parang pulang usok habang siya ay dumating sa harap ni Dagong Yanjin, hinarangan ang kanyang daraanan. Isang malupit na atake ang tumama sa dibdib ni Dagong Yanjin. Dumugo ang gilid ng kanyang bibig, pero pinilit niyang manatiling nakatayo sa nyebe.
Hindi tumitigil si Beili Changqing pero hindi rin mahina si Dagong Yanjin. Ang malaki niyang katawan ay nagsisilbing natural na armor na sumisipsip sa ilan sa impact. Huminga siya ng malalim, iniiwasan ang sakit. Habang hawak-hawak ng mahigpit ang Dragonfly Kiri. Hindi siya kasing bilis ni Beili Changqing pero kung maghihintay siya ng tamang sandali, baka may pagkakataon pa siyang makabawi. Habang tinitingnan ni Jiang Yi ang buong labanan, iniisip niya ang mga hakbang niya. Lahat ay nakasentro sa bawat detalye ng larangan ng digmaan. Ang mga puwersa ng Tianhai City Coalition, na pinamumunuan ni Xiao Honglian, Xing Tian, Uncle Wu, at Su Chongli, ay nangunguna. Nasa mataas na posisyon si Uncle Wu, gamit ang GPW-2 Anti-Material Sniper Rifle, isang armas na ipinagkatiwala sa kanya ni Jiang Yi. Sa mga origin bullets na hawak, bawat putok ay nagdudulot ng pagkatalo. Isang bala lang ang kayang magtanggal ng pirata o mababang mutant agad-agad. Dahil sa nakikitang lakas ng Tianhai Coalition, nagdesisyon si Canute na magpadala ng isa sa mga pinakamataas na lieutenant niya na may kasamang daan-daang pirata upang patumbahin sila. Si Xiao Honglian at Xing Tian ay nagpalitan ng tingin. Alam nila ang kanilang limitasyon, hindi sila kasing lakas ni Jiang Yi o mga nangungunang mandirigma ng Eclipse. Pero laban sa mga pirata, ibang usapan na. Hindi natin kayang talunin ang pinakamalalakas na kalaban, pag-amin ni Xiao Honglian habang hawak ang kanyang armas. Pero kaya nating linisin ang mga pirata. Tumango si Xing Tian. Ayon din niya ang nasa iniisip ko. Isang milky red na aura ang lumabas mula kay Xing Tian habang ang kanyang kakayahan, Xingshan Legion, ay nag-activate. Ang mga mandirigma sa paligid ay nakaramdam ng lakas na tumataas. Kasabay nito, mabilis na nagbigay ng mga utos si Xiao Honglian at pinangunahan ang kanilang puwersa. Sa likod nila, ang mga gunners ay sumampa sa mga chariot at binuksan ang mga hatch upang ipakita ang dose-dosenang artillery cannons. Itinutok nila ang kanilang mga armas sa mga paparating na pirata at pinaputok. Sa utos ni Xiao Honglian, ang artillery ay naglabas ng sabayang putok, ang tunog nito ay umuugong sa buong labanan. Nagdilim ang mukha ni Xiao Honglian. Malakas ang piratang ito, mas matindi pa kaysa sa anumang nakaharap nila hanggang ngayon. Ngunit bago siya makakilos, lumaki ang mga mata ni Uncle Wu. At pagkatapos, isang malalim at matapang na boses ang sumabog sa gitna ng kaguluhan. Ukininam! Alis dyan! Nagulat ang mga mandirigmang Tenggu at napatingin sila sa hindi nila inaasahang tanawin. Nagbago si Uncle Wu. Hindi sa pamamagitan ng pagsusuot ng armor, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. At kahit na ganoon, nagpatuloy siya sa pag-abante. Bumagsak ang mga bala sa kanyang katawan at parang walang-wala lang epekto, at tanging abala lang. Hindi siya matitinag kahit ng malalakas na baril, ang kanyang mutant na pagpapagaling ay agad na nagpapagaling sa anumang sugat. Isang nag-iisang kuta siya sa sarili niyang katawan. Su Chongli, sigaw ni Uncle Wu. Andito na. Sagot ni Su Chongli, alam na niya kung anong gagawin. Magkasama na silang lumaban ng maraming beses, kaya't walang kailangang salita. Gamit ang kanyang kakayahan, Flowing Snow, nagpatawag siya ng isang napakalaking buhawi, nilamon ang mga pirata sa isang nakakabulag na snowstorm. Bagamat walang direktang puwersa ang bagyong ito, ganap nitong na-disrupt ang paningin ng kalaban. Mahirap nilang makita ang kahit anong nangyayari. Ngunit si Uncle Wu, hindi niya kailangan makita. Pumasok siya sa bagyo at naglabas ng matinding galit. Sa isang malakas na sigaw, sabay-sabay na nag-activate ang lahat ng kanyang armas. Ang twin Gatling guns ay umikot sa buong bilis, nagpapaputok ng libu-libong bala bawat segundo. Ang shoulder cannons ay pumutok, nagpadala ng mga shockwave sa buong labanan. Ang mabilis na machine guns sa kanyang bewang ay dumurog sa hanay ng kalaban. Bawat armas na nakakabit sa kanyang katawan ay nagpakawala ng pagkawasak sa buong labanan. Ang mga pirata ay nagsisigawan. Daang-daang pirata ang nagkamit ng instant na kamatayan. Bago pa sila makapalag, ang kanilang mga katawan ay napunit. Ano yan? Isa itong halimaw. Retreat! Retreat! Pumunta sila upang pumatay, pero sila ang naging biktima ng patayan. Habang umuusad si Uncle Wu, ang nyebe sa ilalim niya ay naging pulang-pula. Ang tawa niya ay umabot sa buong labanan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman niyang buhay siya. Mabilis na inactivate ni Xing Tian ang buong lakas ng Xingshan Legion at ipinadala ito diretsyo kay Uncle Wu.
Pinanood ni Xiao Honglian ang pagbagsak ng pormasyon ng kalaban, ang mga mata niya ay puno ng malamig na determinasyon. Ang mga dayuhang ito, tayo ang haharap sa kanila, anya. Samantala, si Jiang Yi ay may binabalak na matapang at delikadong plano sa kanyang isipan. Habang tinitignan niya ang labanan, nakita niya si Dagong Yanjin at si Canute, ang kapitan ng 4th Division ng Qianlong Pirates. Bumulong siya, dahil mahirap patumbahin si Dagong Yanjin at Canute gamit ang sniper rifle. Mas mabuti sigurong samantalahin ang pagkakataon habang sila'y naglalaban at bumaril mula sa likod. Baka magtagumpay ako. Habang iniisip ang plano, napaisip si Jiang Yi at tumingin kay Phoenix Yuanren na may kasamang pilyong ngiti. Yung dalawa na sumusunod sa iyo, sila ba ang mga babae mo? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.